Ito si Senador Robin Padilla. May mga katanungan po dyan sa Senado patungkol po dito sa ICC warrant di umano ni Senator Bato de la Rosa. Kung meron man talaga, kasi ang iba sabi meron, tapos may nagsabi wala. Kung meron man talaga, iso-surrender ba natin si Senator Bato de la Rosa? Isi-surrender ba sa ICC? Yan ang mga katanungan na sinagot din naman ni Senator Kiko Pangilinan. Ito ang video. Noong September 19 po, ang nagbigay po ang pahayag ang Supreme Court at ang Pilipinas na tayo po ay hindi na po miyembro ng ICC. Noong September 21, September 2021 yata po yun, o 2021, sinasabi na meron pa rin po tayong pananagutan sa ICC. Ang tanong ko po, ang bansang Hungary po, noong June 2025, sila po ay kumalas sa ICC para po sa pagbisita sa kanila ni Prime Minister Netanyahu at hindi po nila hulihin si Netanyahu. Ang tanong ko po, yung po bang kaso ni Senator Bato, kung totoo po, kasi hanggang ngayon po wala pa rin pong kasiguraduhan kung mayroong warrant of arrest talaga o wala. Kapag hindi po ba natin surrender si Senator Bato, meron po ba tayong sasagutin sa ICC? Yun lang po, wala naman po ako. Yun lang po ang tanong ko. Meron po ba tayong sagot doon kung hindi natin siya isusurrender? Gaya ng nabanggit kanina nung nagtatanong si Senator Dante Marcoleta tungkol dito sa kaso ng ating kasamahan na si Senator Bato de la Rosa, mayroong limitasyon ng ating mga justice ng Korte Suprema na kapag ang isang kaso ay pending at mayroong petisyon ng ating kasamahan before the Supreme Court, ay dahil sa sub judice ruling, hindi po sila maaaring magbigay ng opinion at pahayag sa labas nung kaso mismo. At yung doon lamang po sila maaaring magbigay ng komento sa kanilang mga desisyon. Maraming salamat po. Wala po ako magagawa. Si Senator Marcoleta nga tumahimik eh. Opo, di tatahimik na rin po ako. Sa isang ano na rin po, isa pong hiwalay pong topic, last topic po. Napanood ko po sa isang TV program ang isa po nating masasabing dating kalihim at dati din po nating kaibigan. Sinabi po niya na ang batas, we can bend the law, ang sabi niya. Ang tanong ko po, ako po kasi ay naniwala sa batas. Ako po ay 3 taon nakulong. Pinabayaan ko po na I served my sentence dahil naniniwala po ako sa batas. Ang tanong ko po, pwede po ba yun? Well, merong kasabihan na Latin maxim na dura lex, sed lex. Diba? The law may be harsh, but it is the law. Ibig sabihin, masakit man, diba? Ang sinasabi ng batas, yan ang batas. At kung akong tatanungin, hindi maaring baluktutin. Kasi Ben, baluktot. Opo. Kasi yun po yung napanood ko sa TV na pwede daw pong baluktutin na parang ruler. Opo. So, ang sa aking opinion, hindi maaaring baluktutin ang batas. Ngayon, maaaring baka ang interpretasyon nila ay hindi naman nating, we are not breaking the law, we are only bending it. Pero gaya nga ng nasasabi ng napakarami, pag may 2 o 3 abogado sa isang kwarto, 3, 4 o 5 o 6 ang opinion sa isang usapin. So, so yun po.
May kanya-kanyang opinyon ang ating mga abogado. But of course, sa huling banda, ang final arbiter nga ng lahat ng interpretasyon ng batas ay ang ating mga korte. Opo, sa mataas pong hukuman, hindi po. Hindi po pwede. Well, ako na lang po ang sasagot. Hindi ito opinion ng Korte Suprema. Opinion ko po ito. Hindi ho pwede. Maraming salamat po. Yun lamang po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat kay Ginoong Senator Robin Padilla at maganda po ang kanyang mga naimungkahi na madagdagan ng pondo para ma-establish na at magkaroon na ng dagdag na Sharia courts. Bendalo. Jesus talaga. Abangan po natin yan kung anong gagawin nilang action dyan sa sinasabi nilang ICC warrant. Ayon dito kay Muhammad Taha Panganiban, Robin Hood, ikaw na dapat ang magiging president sa 2028. Naku! Huwag kayong ganun. Baka ito na namang si Robin Padilla ang kanilang gagagawa ng kwento, sisiraan. Kasi alam mo naman natin, pag si Senator Robin Padilla, ang tumakbong president pagbibigyan natin tong mga anti-Duterte kasi ayaw nila kay Bibi Sara. Okay, dito tayo kay Senator Robin Padilla. Sino yung pwede yung ipantapat nyo dyan? Si Trillanes? Si Risa Hontiveros? Si Lenny? Nako, kay Senator Robin Padilla pa rin ako. Karapat dapat ka talaga maging pangulo ng bayan. Nako po. Huwag kayong ganyan. Baka naman biglang tumakbo talagang presidente yan. Ay nako, maraming kakabahan pa rin dyan kay Senator Robin Padilla. Malakas sumatak ng boto yan. Maraming nakasuporta dyan. Mindanao, nako, solid yan. Sabi ni Alsek Japar, hindi pwedeng baluktutin ang batas, pero pag marami kang pera, ang mali ay nagiging tama. Totoo po ba? Yan lang naman ay katanungan ni Japar. Kaya dun sa nagpauso ng Bendalo, ay buti naman maayos yung sagot nito ni Senator Kiko Pangilinan. Bilang isang abogado naman, ano intindihan nila yan? Dapat naman talaga, wala yung bindalo-bindalo na yan. Sa usapin po ng ICC, dyan sa sinasabing warrant of arrest di umano ni Senator Bato de la Rosa, wala namang problema yan. Kung talagang susundin yung batas, idaan muna sa korte natin dito sa Pilipinas. Baka naman, wag naman sana na maulit yung ginawa kay Tatay Digong. Mali na nga, uulitin pa. Mali na nga, nakikitang-kita naman yan sa karamihan kung ano yung ginawa ni Torre. Ewan ko lang kung sino yung nag-utos nun. Hindi man lang dinaan sa tamang proseso. Ayon po yan sa mga ibang abogado. Kasi iba-iba po yung paliwanag ng mga abogado pagdating sa batas. May mga tanong sila na hindi daw nasusunod, kung bakit hindi sinunod, at halata naman na masyadong minadali na ipadala si Tatay Digong sa ICC. Dito kay Senator Bato de la Rosa, maraming nagsasabi, huwag kumpiyansa. Kasi yung mga bulong-bulungan, mahirap naman kung uulitin nila, baka totoo yung sinabi ni Senator Amy Marcos na isa-isahin ang kaalyado ni Bibi Sara pag naging ombudsman daw si Remulla. Eto ngayon, naging ombudsman si Remulla, mukhang nag-uumpisa na. Totoo kaya yung sinabi ni Senator Amy Marcos? Nako, pag nagsalita si Senator Amy Marcos, mukhang kapanipaniwala din, di ba? Lalo na nitong huli na pagbubunyag niya, mismong kamag-anak niya, mismong kapatid niya, nilaglag na niya. At abangan natin, bali-balita, meron daw mga ebidensya na ilalabas si Senator Amy Marcos na galing sa palasyo. May mga nag-forward sa kanya ng mga empleyado doon sa palasyo, sundalo, mga pulis. Nako, abang-abang yan. Paano na yan? Bendalo pa rin ba yan? Hanggang dito na lang. Thank you. Goodbye.